Pangatlong puso ay ang crowded heart. Maring naitanim ang binhi pero dahil sa maraming damo at matinik na halaman kasama sa lupa, ay naagaw nito ang nutrients na para sana sa mabuting halaman. Nirepresent nito ang uri ng puso na nakarinig ng salita ng Diyos, tinanggap ito, pinalago at diniligan. Ibig sabihin ay lumago din siya kahit paano kasi naroon ng kanyang kagustuhan na lumago at mag-mature. Kaya lang, ay habang nasa proseso siya ng pagpapalago, ay hinayaan naman niya na ang kanilang ibang mga interes ay maging hadlang para siya magpatuloy sa pagkilala at pagpapagamit sa Panginoong Yesus. Maluwag ang pagkahawak niya sa salita ng Diyos dahil may iba pang hawak ang kanyang mga kamay na umaagaw ng atensyon at oras niya. May isang pelikula patungkol sa football na ang title ay The Program. Sa istorya ay sinabihan ng coach ang isa sa running back na nahihirapang panatilihin ng bola sa kanyang kamay. Sabi niya ay dadalhin niya yung bola ng football sa loob ng campus kahit saan siya pumunta. At inutusan ng coach ang lahat ng member ng kanilang team na pag nakita nila ang lalaking ito, ay aagawin nila ang bola sa kanya. Dala-dala nung running back ang bola niya sa classroom, sa lunch, sa dorm at iba pa. Ginawa ito ng coach upang turuan ng batang running back na matutong bantayan at hawakan ng mahigpit ang bola upang walang makaagaw dito. Alam mo, dapat ganun din kahigpit ang hawak natin sa salita ng Diyos. Hindi tayo papayag na merong ibang kompetisyon dito na mas pahalagahan natin. Dadalhin natin ang salita ng Diyos kahit saan tayo pumunta at kahit anong ginagawa natin ay hindi natin ito bibitawan. Maaring agawin ito ng iyong asawa na hindi mananampalataya pero hindi mo ito bibitawan. Maaring agawin ito ng iyong pangarap na yumaman at magkaroon ng maraming ari-arian pero hindi mo ito bibitawan dahil mas mahalaga ito kahit sa anong mararangyang bagay sa mundo. Maaring agawin ito ng entertainment at pleasure na makikipag-agawan sa oras, lakas at interes mo pero mas hahawakan mo ito at pahalagahan. Maaring agawin ng salita ng Diyos sa iyo ng pangalawa o pangatlong branches ng iyong negosyo pero hindi mo ito papayagan na maagaw. Ang crowded heart ay nakakapagpawala ng interes para manatili ka sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi dami mong gustong gawin sa buhay ng sabay-sabay na umaagaw para sa tuloy-tuloy mong pagpapalago sa Diyos. May kilala ba kayong on fire siya sa Diyos tapos maya-maya ay hindi na? Ganito din ang sinasabi ni Pablo tungkol kay Demas na na-distract ng pagnanasa sa material na bagay. Sabi sa 2 Timoteo 4:10, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ano nakaka-distract sa'yo dito sa mundong ito? Tandaan mo na hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at sa mundo. Kailangan mo mamili. Dalangin ko na ang Diyos ang sasambahin mo at hindi ang mga panandaliang bagay sa mundong ito.